Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal. Tayo ay magpatuloy sa ating paghatid ng Ebanghelyo ni San Juan. Ito po ay binigay ng Panginoong Diyos sa akin bilang isang misyon upang ating makilala ang Panginoong Hesus, na siya ay ang kanyang pangalan ay tawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Kaya napakahalaga po ang Ebanghelyo ni San Juan ay dito po ipinakilala ng anak ng Diyos ng pangalan ay Jesus. Bagamat marami ang hindi kumikilala sa Kanya, ng Kanyang pangalan ay tawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Kaya ako'y tinawag ng Panginoong Diyos upang ihatid ang Ebanghelyo ni San Juan. Dahil ito po ang fulfillment ng prophecy. Ito po ay kaganapan ng propesiya na sinabi sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, na kung ito'y ating babasahin, ay ganito po ang ating mababasa. Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, na sinasabi, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Dito, mga minamahal, ay ang bata ipinanganak. Natupad po ito sa New Testament times. Ang propesya ni Isaias ay sa Old Testament. At ang kaganapan ng hula ni Isaias ay naganap sa New Testament. Dalawang propesya po ito. Ang hula tungkol sa bata na ipanganak. Sa Isaiah 7:14, ito ang isang hula. Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel. Itong Isaiah 7:14, ito po ay fulfilled prophecy. Naganap po ang propesiya sa New Testament doon po sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25.
Basahin ko muli ang propesiya ni Isaias 7:14. Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel. Naganap ang propesiya sa New Testament, Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito ng lihim, samantalang iniisip ni Jose ito. Nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon. Sa pamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ng pangalang Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinanganganlan nga niyang Jesus. At ito namang Jesus, mga minamahal, ay tawagin ang kanyang pangalan, Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Kasunod naman nito ang propesiya ni Isaias 9:6, sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So, si Jesus, ang pangalan ng bata, si Jesus ay tatawaging Diyos na makapangyarihan. Si Jesus ay tatawaging Ama na walang hanggan. Tandaan po natin, ang bata na sanggol, anak ni Mariang Birhen, ito po ay tao. Tao sa magitan ng salita ng Diyos. Sinabi ng Biblia, kailanman hindi ginalaw ni Jose. Dahil sabi rito sa Mateo 1:18, ang sabi rito, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdalang tao. Ito'y sumagitan ng Espiritu Santo.
So, ang tao na dinalang tao ni Maria, ang pangalan ay Jesus, ang Ama ay ang Espiritu Santo. Nasa pamamagitan ng salita na dinala ng anghel kay Maria, salita ng Diyos na siya'y maglihi o magdalang tao, ito'y sinampalatayanan ni Mariang Birhen, kaya siya nagdalang tao. Kailanman hindi siya ginalaw ni Jose, dahil ang salita ng Espiritu Santo na dinala ng anghel kay Maria, pinaniwalaan ni Maria, kaya si Maria ay nagdalang tao sa magitan ng kanyang panampalataya sa salita mula sa Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Kaya ang pagdalang tao ni Maria ay sumagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na siyang Espiritu Santo, na siyang Diyos at Ama ng sanggol na dinalang tao ni Maria. Kaya ang Ama ni Jesus ay ang Espiritu Santo. Ngunit, ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Kaya, ang katuparan ng hula ng Isaiah 9:6 ay naganap sa Ebanghelyo ni San Juan. Kapitulo 1, versikulo 1. Ibig sabihin, ang ating basahin ay Juan, Kapitulo 1, versikulo 14. Na sinasabi, naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. So dito mga minamahal, ang Ebanghelyo ni Juan ay ang katuparan ng hula ng Isaiah 9:6. Naging tao ang salita. Anong ibig sabihin po nito? Ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, na ang kanyang tinig o salita ay tinatawag na Kristo. Ito rin ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Bumaba ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, at siya ay nagsakatawang tao sa katawan ng anak ng Diyos ng pangalan ay Jesus. Juan Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang
higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa, buhat sa langit, gaya ng isang kalapate at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. So, ang kaganapan ng hula ni Isaiah 9:6 ay ang pagbaba ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama tumahan sa katawan ng tao na anak ni Mariang Birhen. Ang edad ng tao ng pangalan ay Jesus ay 30 years old. Lucas Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 23. Ito ang ating mababasa. Nabautismuhan na noon ang lahat ng tao. Gayon din si Jesus, nang siya'y mananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapate. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalugdan. So, ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, habang bumababa galing sa langit, siya ay nagsalita. Sinabihan niya si Jesus, ang anak ni Mariang Birhen, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalugdan. Kaya ang taong si Jesus, edad 30, ay tinahanan ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, at ang katawan ni Jesus ay nagiging templo ng Diyos sa lupa at nagiging katawan ng Diyos na siyang Espiritu Santo at Diyos Ama. Kaya si Jesus ay nagiging anak ng Diyos. Ngunit ang pangalan ni Jesus, dahil siya ay tinahanan ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, ang anak ni Jesus ay tatawaging Diyos na makapangyarihan. Isaiah 9:6. At ang pangalan ni Jesus, ulitin natin, tatawaging Diyos na makapangyarihan, at ang pangalan ni Jesus ay tatawaging Ama na walang hanggan. Yan po ang misteryo ng propesiya ng Isaiah 7:14 na naganap sa Mateo 1:18 hanggang 25, at ang Isaiah 9:6 na naganap sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14 at versikulo 29 hanggang 34, at Lucas
Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 23. At dito ipinapakilala na ang anak ng Diyos, ang pangalan ay Jesus, siya ay tatawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Kaya ipinakilala ni Jesus na siya ay sinugo ng Diyos Ama, na siyang Espiritu Santo upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, upang pagalingin ang mga may sakit, ibalik ang pandinig ng mga bingi, ibalik ang paningin ng mga bulag, palakarin muli ang mga pilay, at pabalikin sa Diyos ang bansang Israel at ang lahat ng mga taong makasalanan. Ito ang misyon ng Panginoong Hesukristo na sinabi niya sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 18, na sinasabi, sumasa akin ang Espiritu, basahin kong muli, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ito ang misyon ng Panginoong Hesukristo, anak ng Diyos ng buhay, mga minamahal. Kaya sa ating paghatid ng Ebanghelyo sa araw na ito ay ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 22 hanggang 29. Ito ngayon ang Ebanghelyo sa araw na ito upang lalo po ninyong makikilala kung sino si Hesukristo. Basahin natin ang Ebanghelyo sa araw na ito, Juan Kapitulo 6, versikulo 22 hanggang 29. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay, matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasira. At nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?
ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Manalig o sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. So, ang misyon ni Jesus ay upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. At ito nga ang kanyang ginagampanan. Unang kaligtasan ay ibinigay sa mga Israelita. Yan ang unang misyon ng Panginoong Hesus. Pangalawa ay ang kanyang pagmimisyon na iligtas ang mga hindi Israelita na tinatawag ng mga Hintil. Ang misyon ni Kristo ay itinatagubilin niya sa mga apostolis nang siya'y paakyat na sa langit. So dito, mga minamahal, nakikita natin na ang Panginoon Kristo habang nangaral ng ebanghelyo ay nagbibigay ng mga himala, nagpapagaling ng mga may sakit, kaya hinahanap siya ng mga Israelita. Ngunit sinabihan niya mga Israelita, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghan, ang himalang ginawa ko na nagpakain ako ng 5,000 katao. Hinahanap ninyo ako dahil gusto lamang ninyong mabusog ng tinapay na wala kayong hirap-hirap. Yun ang sabi sa kanya ni Kristo sa versikulo 21. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabi, kailan ba kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kabalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Kita nyo mga minamahal, ang matulis na mga panalita ni Kristo sa mga Israelita. Kasi ang sambahayan ni Israel ay tumalikod sa Diyos. Silang lahat ay naging makasalanan. Ang gusto lamang nilang gawin ay maging masaya sa buhay sa araw-araw. Ang gusto nila ay mabuhay sila nang walang kahirap-hirap. Kain, tulog, kain, tulog uli, inom. Mga minamahal, pinagsabihan sila ni Jesus, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kabalaghang ginawa ko. Dahil nakita nga ng mga Israelita, 5,000 tinapay, 5,000 katao, kumain ng tinapay mula lamang sa 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Kaya hangad nila na palaging patuloy ang supply ng pagkain ng walang kahirap-hirap. Nakatulad ng kanilang mga magulang sa Old Testament times, 40 taon na naglalakad sa ilang hanggang makarating ang lupang pangako. 40 taon pinakain sila ng Diyos na walang kahirap-hirap. Bumababa ang mga tinapay na tinatawag na mana galing sa langit. Iyon ang nagiging pagkain ng mga Israelita. Naghahanap sila ng ulam. Pinadalhan naman sila ng mga pugo, mga ibon na ginawa nilang pagkaing karne. Kaya tinapay at karne ang kanilang pagkain 40 taon habang binabagtas nila mula sa Sinai hanggang sa Kanaan na siyang land of promise, lupang pangako ng Diyos sa kanilang mga magulang, at ito'y nakamtan nila. So dito naman sa panahon ni Kristo ay gayon din. Gusto nilang kumain palagi nang walang kahirap-hirap. Kaya sinabihan sila, hindi ninyo nakikita ang ginawa kong kababalaghan. Ang inyo lamang nakita ang tinapay na nabubusog kayo. Ibig sabihin, kulang sila sa panampalataya sa kapangyarihan ni Kristo. Kaya sa versikulo Juan Kapitulo 6, versikulo 27, sinabihan siya ni Jesus, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain na nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak.
ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak ng pangalan ay Jesus upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal. Kaya sinabihan niya mga Israelita, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Pinapaalalahanan sila ng Panginoong Hesukristo tungkol sa kasabihan ng batas ayon sa kautusan ni Moises. Gumawa kayo, magtrabaho kayo 6 na araw, at ang ika-7 araw ay para sa Diyos. Huwag kayong magtrabaho, sa ika-7 araw ay sambahin ninyo ang Diyos, magpasalamat kayo sa Diyos, magpuri kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa Diyos. Ito ay nakalimutan na nilang gagawin, mga minamahal. Trabaho na lamang sila ng trabaho upang magkaroon ng pagkain para sa ikakabusog ng laman. Nawalan na sila ng panampalataya sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong makalimot sa Diyos dahil siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos ang mahalaga. Bigyan ninyo ng kahalagahan. Binigyan nga kayo ng 6 na araw upang magtrabaho, upang makabili kayo ng mga pagkain at lahat ng inyong pangailangan. Ngunit huwag kayong makalimot sa salita ng Diyos na magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan, ang salita ng Diyos na magiging pagkain ng buhay na walang hanggan, pagkaing hindi nasisira. Kaya tinatanong nila si Jesus kung ano ang kanilang gagawin upang kanilang matanggap ang pagkaing hindi nasira at magbigay ng buhay na walang hanggan. Sinagot sila ni Jesus, kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin? Tinanong nila si Jesus, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Sumagot si Jesus, ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Sabi ni Jesus, sumampalataya kayo sa akin dahil ako ay sinugo ng Ama upang kayo'y bigyan ng buhay na walang hanggan, bigyan kayo ng pagkain hindi nasira, ng pagkain iyan ay ang salita ng Diyos na magandang balita ng kaligtasan. So, mga minamahal, ang layunin ng Diyos na ipinapangaral sa Israel ay sumampalataya sila na si Jesus ay anak ng Diyos at siya ang kordero ng Diyos na magligtas at mag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. So, ang pangaral ng Ebanghelyo ni San Juan upang ipakilala ang pangalan ni Jesus. Na sa magitan ng pangalan ni Jesus ay buhay na walang hanggan. Dahil ang pangalan ni Jesus ay Ama na walang hanggan. Na kung sumampalataya tayo sa pangalan ni Jesus, kilalanin natin siya na Diyos Ama sa Espiritu at sa katotohanan, tayo ay magiging mga anak ng Diyos. Dahil sa pangalan ni Jesus, kung sino man ang sumampalataya sa kanyang pangalan, ang lahat ay magkaroon ng karapatan upang magiging anak ng Diyos. Sa magitan ng panampalataya ng pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, ang Ebanghelyo na siyang nagbibigay sa atin ang salita ng Diyos
na tayo ay katulad ng mga Israelita ay makatanggap ng karapatan bilang mga anak ng Diyos upang sumampalataya sa pangalan ni Jesus. Dahil ang pangalan ni Jesus, nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Dahil ang Diyos Ama ay nanahan sa Kanyang katawan, kaya ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Ito ang sinasabi ng Ebanghelyo ni San Juan sa Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16, na kung sumampalataya tayo. Juan, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16, na sinasabi, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin dito, hindi lamang Israelita, kundi mga Hintil din naman na katulad natin. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon mahayag ng kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. So mga minamahal, ang salita ni Jesucristo ang siyang ilaw ng sanlibutan. Na kung tayo ay sumampalataya sa ilaw, sa salita ni Jesucristo, ay tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Kanyang salita ay salita ng buhay. Ayon sa Juan Kapitulo 6, versikulo 63, na Kanyang sinasabi, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. So, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, ang Kanyang salita na siyang tinig na lumalabas sa bibig ni Jesucristo ay buhay. Na kung tayo sumampalataya sa pangalan ni Jesus, na siya ay ating kilalanin bilang ating Diyos Ama sa Espiritu at sa katotohanan, at sumampalataya tayo sa pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tayo ay magkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos at makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan ang pangako para sa ating lahat, ikaw man ay Israelita o Hintil. Magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God. Alleluia, 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 alleluia. Amen and amen.